Mahal kita. Talagang mahal mo ko. Pakawalan mo na ako. Hindi maaari. Pwedeng guni-guni lang to pag si Bella ang nakakita eh. Pero pati si Marikit, nakita siya. Mahal ko si Rafael. Ako lang namamahal sa'yo. Saan tayo maghahanap ng taong patay na? Kahit kailan, hindi kita minahal. Mas gugustuhin ko sanang mamatay ka na talaga. Pinakala. Bakit? Iwan mo na ako. Lakasan mo ang loob mo. Tanggap ko na. 2 araw ka nawawala. Nag-aalala ako sa'yo. Okay na ako. Saan ka ba talaga nagpunta? May kinukwento ka na nandito na ako, maayos na ako. May magpapahiram sa atin ng pera. Si Mayor Zalcita. Kaya lang, ang bahay at lupa natin ang hinihingi niyang collateral. Tita, wala akong karapatang isang laang bahay ng magulang ko. Nasaan ang kapatid mo? Diretso po si Christina sa bangko hiram ng pera. Kailangan ko mo kasi ng pera pambili ng materyales. Sana makahiram siya. Wala kayong pruweba na may papakita na maibabalik ang 10 million na hinihingi mo. Nakipagkita ka ba kay Dennis nung nasa Maynila ka? Dati sinasabi ko na nakikita ko siya pero hindi kayo naniniwala. Guni-guni ko lang yun, di ba? Hindi totoo si Dennis. Hindi ko siya nakita tsaka hindi ko siya nakasama. Ano nangyari kay Mama? Hindi po namin alam kung anong nangyari. Ano ibig niyo sabihin hindi niyo alam? Nakatakas po siya, Dok. Paano siya nakatakas? Kanina, namatay yung kaibigan niyang si During. Nanay During! Nanay During! Nanay During! Nanay During, gumising ka! Nagpaalam siya pupunta sa infirmary. Pinayagan namin. Doon na siya nakatakas. Nanay During! Kanina lang siya nakatakas? Ibig sabihin hindi mahigpit ang bantay niyo? May dala-dala siyang damit ni During. May search order na po ang mama niyo, ma'am. Nasaan si Soledad? Sabi mo ayusin ko. Kaya inayos ko. Nasaan siya? Socorro. Huwag nang itanong sa akin ang mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Tinikob ko ang bibig ko nang malaman kong di namatay ang anak ni During, hindi ba? Mabuti naman at kumikilos ka na. Sayang naman ang tax na binabayad sa'yo ng taong bayan. Nasaan siya? Wala na siya sa Punta de Santiago. Hinubuan ng pakpak at lumipad. Namatay si Soledad sa infirmary na makita ang bangkay ni During. Ako ang nagdala sa kanya sa infirmary. Umalis na ako ng sandali at pagbalik ko, wala ni siya. Parang sinasabi niyo na nagdahilan lang si Miss Santiago na hinimatay siya, gano'n? Hindi naman po sa ganon. Sa katunayan, talaga naman wala na siyang diwa. Nang binubuhat ko siya, matagal na rin ako dito. Pero alam ko na rin yung nanluloko. So pagbalik niyo, wala na siya? Wala na si Mama? Ilang minuto lang ba ang nakaraan? Mga 10 minuto. Sinong tumulong sa kanya? Wala namang nawawalang preso. O pwede namang di lang preso, di ba? Bakit naman namin gagawin yun? Mapapahamak kami. Hindi, kasi ang hirap lang paniwalaan nung sinasabi niyo na simula doon sa infirmary na pinanggalingan ni Miss Santiago, tapos nakatakas siya hanggang doon sa gate. Pangalawang beses na niya itong ginawa. Nung una, kasama pa niya si During. Bakit hindi niya sinasabi sa akin to? Kasama ba sa plano mo ang pagpapatakas kay Soledad? Hindi siya itinakas. Inilayo lang siya, Socorro. Ito nga. Hinihintay ko pa ang balita mula sa naglabas sa kanya
kung nasaan na sila ngayon. Saan mo siya dinala? Ang dami mo namang katanungan, Socorro. Ang gusto ko lang itanong mo, kung bubuhayin ko ba siya o hindi. Mas importante siyang buhay sa ngayon. Hindi siya dapat mamatay ng ganun-ganun lang. Kailangan unti-unti. Kailangan maramdaman niya lahat ng hirap na pinagdaanan ko noon sa piling ng asawa niya. Tinawag na namin sa bahay niyo, Miss Santiago. Mas lalong bibigat ang kaso ng mama mo ngayon. Mas pinapatunayan niya ang kaso laban sa kanya. Nasaan kaya si Mama? Nimanhunt na po para sa mama niyo. Tutulong kami. Meron kami nabalitaan. Sasabihan namin kayo kaagad. Patay na nga pala si Doring. Inatake sa puso dahil sa nangyari sa anak niya. Tila epektibo ang pamamaraan mo para mapatahimik siya. Socorro, sinasaluduhan kita. Tila umaayon ang lahat sa mga plano mo. Matanda na siya. May ugat na rin. Dapat lang na hindi na siya magtagal sa mundong ito. Sandali. Ha? Socorro. Bad news. Nakapuslit si Soledad. Paano? Hindi ko pa alam. Hayaan mo. Tatawagan kita agad. Naiwan niyo kanina sa disciplinary. Sino ka? Okay na? Thank you na. Thank you po. Kuya, siguro po magaling na ako. Wala na po kasi ako nararamdaman eh. Bakit, ha? Doktor ka na ba at kaya mo nang pagalingin sarili mo, ha? Kuya, dalawa na po ang guardian angel ko. Ikaw po, tsaka si Ate Bella. Kailan ko po ba siya makikita? Sabi niyo po, nandito po siya sa Maynila. Gusto ko na po siyang makita. Maganda po ba siya? Maganda siya. At mahal ko siya. Ayaw po ba niya akong makita? Eh, hindi. Nagkaroon kasi siya ng problema dun sa bahay niya kaya biglaan siyang umuwi. At may nagawa akong kasalanan sa kanya eh. May ginawa ka, kuya?
Kuya, tawagan mo siya. Mag-sorry ka. Sige. Pero, matulog ka muna. Sige po. Okay? Sige. Ma'am? Sheila, halika rito. Ma'am, bakit po? Ma'am, tama na po. Ma'am. Maxima, turuan mo yung apo mo ng tamang asal, ha? Na huwag siya magpakalat-kalat kapag may kausap ako sa telepono. Pasensya na po, ma'am. Pinapatawag lang po sana kayo ni Lola para kumain na. Eh, di sabihin mo, hindi yung tatanghud-tanghud ka dyan. Hindi ka naman pipi, hindi ba? Ma'am, pagpasensyahan niyo na po siya. Matagal na ako nagpapasensya, Maxima. Ang gusto kong malaman, Fredo, kung naging maayos ang lahat, hindi tatanggapin ni Socorro ang simpleng pangangatwiran. Pabalik na dito yung inutusan ko, Mayor. Kausapin mo si Estong. Hindi ka babalik dito nang hindi nagsasabi ang Estong na yan kung ano talaga ang nangyari. I don't want fairy tales. Opo, Mayor. Oh, lakad na. Bella? Natatakot ako na baka sa susunod ang mabalitaan natin ay sigurado ko may tumulong kay Soledad. Magpasalamat na lamang tayo, pero kailangang manatiling tikom ang mga bibig natin. Lahat tayo naniniwala na wala siyang kasalanan. Pero sa ngayon, isa na siyang takas. Dagdag kasalanan to, hindi pa man siya nalilitis. Baka kung ano na nangyari kay Mama. Pwede ba magtanong? Anong lugar ho ito? Quezon City ho. Christina, huwag kang magsalita ng ganyan. Buhay ang iyong mama. Bella. Bella, tama na. Huwag kang umiyak. Hindi pa patay ang iyong ina. Bella, magtiwala ka. Buhay si Mama. Wala akong pakialam. Miss, pwede mo pakitawag? Sige po. Ako na. Hello?
Hello? Sino to? Soledad? Soledad? Si Mama ba yung tumawag? Christina, kailangan mo na magdesisyon. Isanla mo na ang bahay na ito. Ang hirap magdesisyon eh. Dito lumaki si Papa. Kami ni Bella. Bahay lang ito. Kasama ng alaala ng aming pamilya. Alaala ng pamilya o solusyon sa problema? Paano si Mama? Sigurado ako, hindi papayag yun na isang latong bahay na to. Sa umpisa, oo. Pero pag buhay na ng pamilya ang nakasalalay, bibigay din siya. Dahil yun ang tamang gawin para maisalba ang pangalan ng mga Santiago. Gandang araw po, Dok. Kumusta mga kamar? Ito na po, bubuti na po pakiramdam. Buti naman tuloy niyo lang yung gamot niya. Opo, maraming salamat po. Sige. Ingat po kayo. Sige po. Ingat din po. Tahimik ang magiging negosasyon. Walang makatingdilang makakaalam. Walang iskandalong magaganap. Walang komplikasyon. Hindi ko na alam kung ang dapat kong gawin. Hindi ko alam. Christina, mabigat na dinadala mong problema sa ina mo. Mas makakabuti kung maayos natin ang problema sa negosyo. Bella, kamusta na pala ang mama mo? May balita na ba? Parang totoo yung sinabi ng mga pulis kagabi. Parang na rin yung inamin na siya ang pumatay kay Dennis. Sandali lang, ha? Bella, patawarin mo ako. Kasama ko si Rafael. Mahal kita. Kaya ko lang nagawa ang lahat. Kinalimutan ko na yun, tulad ng pagkalimot ko sa'yo. Patay ka na sa alaala ko. Sana kaming tulungan ni Mayor. Parang malaki yung hinihiling niyang kapalit. Kunin mo na kasi yung tulong ni Papa Doc. Hairbear ka na sa ex-wife. Jimmy, hindi mo alam kung paano ko pinahiya ng ex-wife niya. O sige sis, kung ang offer ni Mayor ang kukunin nyo, saan kayo matutulog? Sa parola? Sis naman, ang dami nyo, hindi kayo kakasya doon. Pero hindi ako papayag na ibenta ang bahay ng mga gulang ko. Pag nalaman niyo ni Mama, masasaktan niyo. Hindi ako papayag. Wala ka na rin naman magagawa eh. Dahil hindi ka na pwedeng tumutong dito sa Punta de Santiago. Bella, makinig ka. Kung may sasabihin ako sa'yo, tungkol dun sa mga nangyari sa lahat, mabibigyan mo ba ako ng isang pagkakataon? Ano yun? Oh, Sheila, saan ka pupunta? Niniwas mo ba? May natandaan lang akong dapat ko pang gawin. Bakit mo ba kayo niniwasan? Warren, mas mabuti na ang ganito. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Auntie, ayaw mo si Socorro.
Ano yung tungkol sa tiyahin ko? Siya ang may gawa ng lahat kung bakit ako nagkunuring patay na. Di pa ba maliwanag na dahilan ng mga yan? Hindi. Hindi niyo magagawa yun. Buhay ako. Hindi ba ba sapat na isang palabas lang ang mga nakita mo nung gabing binaril ako ng mama mo? Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko rin alam. Napag-utusan lang ako, Bella. Napag-utusan ako na magkunuring mahalin ka. Ang pagkakamali ko lang. Minahal talaga kita. Hindi. Hindi totoo yan. Sino yan? Si Marikit. May tinatanong kasi siya sa akin eh. Okay. Oh, anyway, aalis nga pala ako ah. Kailangan ko lang balikan yung mga nag-express ng interest sa akin sa exhibit sa Manila. Tatanggapin ko na yung nag-commission sa akin. Baka maka-advance ako, so matutulungan ko kayo. Sama ko. Bella, isang araw lang ako makawala. Ayoko na dito sa Punta de Santiago. Ang daming problema. Bella, kailangan ka ng ate mo, tsaka ng tita mo. Makikipag-meeting lang ako, tapos babalikin kagad ako. Pangako. Christina, ang importante, mahanap mo ang mama mo. At kakailanganin mo ng pera para doon. O sige, sis, walang kikilos kapag wala kang perang ibibigay. Isasanla mo lang naman yung bahay. Hindi mo siya ibibenta. Sis, mababawi mo yun. Pero sa ngayon, sana mahanap mo na yung mama mo. Katatawag lang sa akin ni Christina. Ayusin mo na raw yung mga papeles dun sa hinihiram niyang pera. Pumayag siya? She agreed to collateral her house? Oo. Kailan natin maayos ang lahat? It depends. Kailan kayo makakaalis dyan? Sa lalong madaling panahon. May isa pa. Tita! Tita, kailangan natin mag-usap. Bella, may nangyari na naman? Nung nasa Manila ako, nagpakita sa akin si Dennis. Bella, kailan mo matatanggap na wala na si Dennis Nung sa gabing patensya? nawala ako! Nung gabing nawala ako, dinukot niya ako! At sinabi niya sa akin lahat na nangyari nung gabing binaril siya ni Mama. Ay, plano mo lahat ang yan! Parang awa nila. Baka naman pwede namin na hindi magkapit niya, miss. Ayokong pag-usapan si Mama. Meron din akong kailangan sabihin sa'yo. Bakit ganun din na bata si Bella? Mababa pa rin yung dosis ng gamot na iniinom niya. Christina, Fel, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Nakita na daw po si Ma'am Soledad. Nasaan si Mama? Sino ang nag-utos sa'yo? Sino? Mukhang ngayong gabi na magtatapos ang kalbaryo ng pamilya mo sa Lidad.